Iniisip mo ba na $1,000,000 ay malaking halaga ng pera? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring tunog kakaiba. Kung ipatutupad mo ang ipapakita ko sa iyo ngayon, ang 1,000,000 ay magmumukhang maliit na barya sa loob lamang ng 4 na linggo. At hindi ito dahil mawawala ang pagpapahalaga mo sa pera kundi dahil magsisimula kang mag-isip sa ibang paraan na mauunawaan mo na ang pera ay isang side effect lamang ng iyong kamalayan. At kapag nangyari ito, titigil ka sa paghabol ng pera at sisimulang akitin ito. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na hindi sila kumikita ng mas marami dahil ang mundo ay hindi patas, kulang sa oportunidad, o may humahadlang sa kanilang pag-unlad. Ngunit ang katotohanan ay mas simple at sabay na mas malalim. Hindi ka kumikita ng mas marami dahil hindi mo alam kung paano kumita ng mas marami. Wala itong kinalaman sa swerte, krisis, o sa isang taong nagbubukas ng pintuan para sa iyo. Ito ay tungkol sa kamalayan, sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili, at kung ano ang pinaniniwalaan mong kaya mong makamit. Parang mayroong isang invisible na programa sa iyong isip na tahimik na kumokontrol sa lahat ng iyong aksyon at desisyon. Tinatawag kong paradigma ang programang ito. At hanggat hindi ito nagbabago, hindi magbabago ang iyong mga resulta. Minsan akong umupo sa harap ng mga direktor ng benta, at hiningi sa kanila na banggitin ang 2 o 3 salespeople sa kanilang koponan. Pagkatapos ay tinanong ko, maaari ba ninyong hulaan kung magkano ang kanilang mabebenta sa loob ng 6 na buwan? Ang sagot ay laging, alam mo ba kung bakit? Dahil inuulit nila ang parehong pattern buwan-buwan, taon-taon. Kung magaling sila, nananatili silang magaling, ngunit sa parehong antas. Kung palaging nakanganib silang matanggal sa trabaho, nananatili silang ganoon nang walang malaking pag-unlad. Ito ang paradigma sa aksyon, pinananatili ka nito sa parehong lugar, anuman ang iyong potensyal. Kapag iniisip ko ang aking sariling simula, naaalala ko na ako rin ay nakulong sa isang limitadong paradigma. Nagtrabaho ako sa Toronto Fire Department, at para sa akin, ang sahod na natatanggap ko ay ang pinakamataas na maabot ko. Hindi ko naisip na maaari akong kumita ng maraming beses pa, lalo na nang hindi bumabalik sa paaralan o sumusunod sa tradisyonal na landas. Hanggang sa isang araw, isang lalaki ang nagpakilala sa akin ng aklat na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Ang mga salitang iyon ay nagising ng isang bagay sa akin. Hindi ko lang ito binasa, sinipsip ko ito. Nagsimula akong mag-isip, paano kung talaga akong makakalikha ng ibang realidad? Paano kung hindi ang sahod ang tumutukoy sa aking halaga, kundi ang aking pananaw? Doon ko napagpasyahan na magbukas ng isang cleaning company. Wala akong karanasan sa industriya, wala ring edukasyon sa pamamahala. Ang tanging mayroon ako ay ang ideya at ang desisyon na kumilos. Sa loob ng 1 taon, nagdala sa akin ang desisyong iyon ng higit sa $100,000 ng Canada. At ito nang walang detalyadong plano, walang investor, at walang anumang seguridad. Isang bagong antas ng kamalayan at ibang paradigma lamang. Kapag naririnig ito ng karamihan, iniisip nila, swerte niya, o hindi na nangyayari ito ngayon. At doon nakatago ang bitag. Kapag naglagay ka ng mental na hadlang bago ka man lang sumubok, nananalo ang iyong paradigma. Inuulit mo ang siklo at kinukumpirma sa iyong sarili ang maling kwento na hindi posible. Ang tanong ay hindi kung may oportunidad. Ang tanong ay handa ka bang makita at kumilos kapag ito ay lumitaw. At kung iniisip mo na hindi ka pa handa, dito mismo nagsisimula ang pagbabago, sa desisyon na kumilos bago mo pa maramdaman na handa ka. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang beses ka nang nagkaroon ng ideya, pagnanasa, o impulse at sa loob ng ilang segundo, nagsimula kang maglista ng mga dahilan kung bakit hindi ka dapat magpatuloy. Ilang beses mo nang nasabi sa sarili mo na hindi pa ngayon ang tamang oras o kapag naging maayos na ang mga bagay. Hindi mo napapansin na ang panloob na usapan na ito ay humuhubog sa iyong buhay ng higit pa kaysa sa anumang panlabas na salik. Parang nakatira ka sa kulungan na ang mga rehas ay gawa sa sarili mong mga pagpapaliwanag. Sinasabi ko madalas na, upang mabago ang iyong kita, kailangan mo munang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Kung hindi ka naniniwala na kaya mong kumita ng $10,000 ng Canada kada buwan, hindi mahalaga kung ilang oportunidad ang dumaan sa harap mo, hindi mo ito makukuha. At kung makukuha mo man, makakahanap ka ng paraan para sabotahehin ang sarili mo. Dahil ang iyong isip ay magtatrabaho upang bumalik sa estado na itinuturing nitong normal para sa iyo. Ang normal na ito ay ang iyong paradigma, at ito ay walang awa hanggang sa mapalitan mo ito.
Narito ang isang simpleng paraan, ngunit makapangyarihan, na maaari mong gawin ngayon. Kumuha ng isang piraso ng papel at malinaw na isulat kung magkano ang gusto mong kitain bawat buwan. Huwag isulat ang balang araw o kung magiging maayos ang lahat. Isulat ito na parang ito na ang iyong susunod na 30 araw na siklo. Ilagay ang papel na ito sa isang lugar kung saan makikita mo ito araw-araw. Sa tuwing titingin ka rito, isipin na nabubuhay ka na sa halagang iyon, gumagawa ng mga desisyon mula sa realidad na iyon. Hindi mahalaga kung sa simula ay mukhang kasinungalingan o imposible. Ang paulit-ulit na paggawa nito ay sanayin ang iyong isip na tanggapin ang bagong ideya, at kapag nangyari ito, ang mga aksyon upang maisakatuparan ito ay magsisimulang lumitaw halos natural. Kapag binabago mo ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili, binabago mo ang iyong dalas, at kapag binabago mo ang iyong dalas, nagsisimula kang makaakit ng lahat ng bagay na nakaayon dito. Hindi ito mahika, kundi isang mental at emosyonal na mekanismo na palagi mo nang ginagamit, subalit marahil hanggang ngayon ay ginagamit mo ito upang limitahan ang iyong sarili. Natutunan ko, sa pinakadirektang paraan, na kapag pinalawak mo ang iyong kamalayan, ang pera ay nagiging isang hindi maiiwasang resulta. Kaya para sa maraming tao, ang $1,000,000 ay tila hindi maaabot, habang para sa iba, ito ay tila simula pa lamang. Ang nagpapanatili sa maraming tao sa parehong buhay taon-taon ay hindi kakulangan ng talento o oportunidad. Ito ay indecision o pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ang ugat ng prokrastinasyon, at ang prokrastinasyon ay tahimik na ugali na winawasak ang mga pangarap bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong ipanganak. Kapag nag-aatubili ka, hindi lang oras ang lumilipas. Ito ay ang enerhiya, tiwala sa sarili, at mga oportunidad na nawawala. At ang pinakamasama, halos walang nakapag-aral talagang magdesisyon ng tama. Mula pagkabata, tayo ay nakondisyon na maghintay na sabihin ng iba kung ano ang gagawin. Ang mabubuting magulang ay gumawa ng desisyon para sa atin, ang mga guro ay nagbigay ng mga handang sagot, at ang mga pinuno ay nagsabi kung paano kumilos. Bilang resulta, lumaki tayo na walang mental na lakas upang magdesisyon para sa sarili. At ang mabilis na paggawa ng desisyon ay isang mahalagang kakayahan. Habang mas matagal kang nag-aantala, mas tumitindi ang lumang paradigma. Inuulat nito lahat ng alaala, paniniwala, at kawalan ng katiyakan na sumusuporta sa iyong kasalukuyang sarili, at gagawin ang lahat upang bumalik ka sa ligtas na lugar, kahit na ang lugar na iyon ay eksaktong kung saan ayaw mo nang manatili. Para itong pagsubok na pabilisin ang isang sasakyan habang nakahanda pa ang preno. Naalala ko ang isang pangyayari sa aking bunsong anak na iniisip na iwan ang koponan sa paglangoy. Lumapit siya sa akin upang itanong kung ano ang iniisip ko. Maaari kong sinabi, manatili o umalis at susundin niya ang aking desisyon. Ngunit alam kong ito ay isang pagkakataon para sa isang mas malaking bagay. Kaya ibinalik ko ang tanong sa kanya, ano sa tingin mo? Nagbigay siya ng mga dahilan na hindi niya kailangan ang paglangoy sa hinaharap, ngunit alam ko ang totoong dahilan, ayaw niyang gumising ng alas 5 ng umaga upang pumasok sa malamig na pool. Maaari kong pilitin siya, ngunit pinili kong ipakita ang resulta sa simpleng paraan, kung aalis ka ngayon, mas madali sa susunod na umalis. At pagkatapos mas madali pa. Hanggang maging isang profesional ka sa pagsuko. Hindi niya iniwan ang koponan. At natutunan niya, marahil hindi niya namalayan noong oras na yon, na ang pagdedesisyon ay pati na rin ang pagtanggap ng halaga ng pagpili. Gumawa ng katulad na bagay si Andrew Carnegie kay Napoleon Hill. Tinanong niya kung handa ba siyang ialay ang natitirang bahagi ng buhay niya sa isang proyekto na malamang ay wala siyang matatanggap sa unang 20 taon. Sumagot si Hill ng sa loob ng 29 na segundo. Ang mabilis na hinayon ang nagbukas ng daan sa isang gawain na magbabago ng buhay ng milyon-milyong tao. At alam ni Carnegie na kung nag-atubili si Hill, malamang hindi niya magkakaroon ng lakas ng loob na tapusin ito. Ang bilis sa paggawa ng desisyon ay isang senyales na ikaw ay gumagabay sa iyong buhay at hindi lamang tumutugon dito. Pinatutunayan ito ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga desisyon na mabilis na ginagawa, batay sa malinaw na layunin, ay may mas mataas na tsansa na mapanatili sa pangmatagalan kaysa sa mga desisyon na pinaghihirapan ng isang tao nang matagal sa pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan. Ito ay dahil sa ang mabilis na mga desisyon ay nagmumula sa layunin, samantalang ang mabagal na desisyon ay kadalasang nagmumula sa takot na magkamali. Ang takot, sa katunayan, ang pinakamalaking hadlang sa paggawa ng desisyon.
Ito ay nagtatago sa anyo ng lohika at nagpapakita bilang pagiging maingat. Ngunit ang katotohanan ay ang sobrang pag-ingat ay paralizante. Parang nakatayo ka sa gilid ng isang pool, sinusuri ang temperatura ng tubig, lalim, direksyon ng hangin hanggang sa lumubog ang araw at hindi ka lumangoy. Kung nais mong putulin ang siklo ng pagiging indecisive, magsimula sa maliliit na bagay. Huwag mong gugulin ang 20 minuto sa pagpili kung saan kakain ng tanghalian. Huwag magtagal ng ilang araw bago sagutin ang isang imbitasyon na alam mo nang gusto mong tanggapin. Gumawa ng desisyon at magpatuloy. Ito ay lumilikha ng bagong mental na pattern. At kapag dumating ang oras para sa malalaking desisyon, ang ugali ng pagkilos ay naroroon upang suportahan ka. Subukan ng isang simpleng ehersisyo, kunin ang isang aklat na alam mong makakabago sa iyong paraan ng pag-isip, tulad ng kabanata tungkol sa desisyon sa Think and Grow Rich. Basahin ito araw-araw sa loob ng 60 magkakasunod na araw. Basahin kasama ang ibang tao, palitan ang mga talata. Ang pagsasanay na ito ay magtuturo sa iyong utak na ang paggawa ng desisyon ay natural, ligtas, at ang unang hakbang sa anumang tunay na pagbabago. Dahil sa huli, ang kabaligtaran ng procrastination ay hindi paggawa ng mas maraming bagay. Ito ay ang paggawa ng desisyon. Desisyon na magbabago ka. Desisyon na susubukan mo. Desisyon na magpapatuloy ka kahit hindi mo alam eksakto kung paano. At kapag nagpasya ka, nagsisimula ng lumitaw ang landas. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago mo ang paraan ng iyong paggalaw sa loob nito. Maraming tao ang nagkakamali sa pagitan ng imahinasyon at pag-aabang sa panaginip. Hinahayaan nilang maglakbay ang isip, ini-imagine ang mga paglalakbay, kotse, bahay, ibang buhay, ngunit lahat ng ito ay nananatiling parang pelikula na hindi lumalabas sa screen. Masarap panoorin, ngunit hindi nito binabago ang realidad. Nangyayari ito dahil walang direksyon, walang commitment, at walang pag-unawa kung ano ang gagawin sa imahe na yon. Ang imahinasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo, ngunit kapag ginamit ng walang kamalayan, nagiging walang kahalong libangan. Kapag ginamit ng may intensyon, kaya nitong hubugin ang mga pangyayari, lumikha ng mga oportunidad, at literal na baguhin ang buhay. Natuklasan ko ito sa napaka-praktikal na paraan. Noong 1973 taon, umupo ako sa isang sofa, sa isang maliit na silid ng isang simpleng bahay sa Glenview, Illinois, at isinulat sa isang papel, lilikha ako ng isang kumpanya na gagana sa buong mundo. Wala akong ideya kung paano ito mangyayari. Wala akong mga mapagkukunan, estruktura, o kaalaman para pamahalaan ang isang bagay ng ganitong saklaw. Ngunit naunawaan ko ang isang bagay. Kung kaya kong malinaw na makita ito sa aking isip, maaari akong magsimulang lumakad patungo sa direksyong iyon. Makalipas ang ilang taon, ang imahe na iyon ay naging realidad. Ngayon, ang kumpanya ay naroroon sa lahat ng bansa sa mundo. Ang kaibahan sa pagitan ng pangarap na nananatili sa larangan ng pantasya at pangarap na nagiging realidad ay simple. Ito ay ang pagpapasya na mangyayari iyon at panatilihin ang imahe na iyon sa isip hanggang sa ito ay magkatotoo. Sinabi ni Andrew Carnegie kay Napoleon Hill na ang anumang ideya na pinananatili sa isip, binigyang diin at naramdaman ng matindi, ay nagsisimulang kumuha ng pinakaangkop na pisikal na anyo na magagamit. Ito ay hindi tula, ito ay isang prinsipyo na palaging gumagana, maniwala ka man o hindi. Ang isip ay gumagana tulad ng isang transmitter at receiver ng mga frequency. Kapag pinananatili mo ang isang imahe, nagtatunog ka sa frequency nito. At lahat ng nasa parehong frequency ay nagsisimulang maakit sa iyo. Alalahanin kung ano ang nangyari nang tanungin ni John Kennedy si Wernher von Braun kung ano ang kailangan upang makapunta ang isang tao sa buwan at maibalik siya ng ligtas. Maikli ang sagot, ang kagustuhan na gawin. Hindi ito isang teknikal na plano, hindi rin listahan ng kagamitan. Ito ay pagpapatunay na, sa malinaw na imahe at buong commitment, ang mga paraan ay matutuklasan. At natuklasan nga. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay iniwan ang imahe ng masyadong maaga. Nakakakita sila ng isang bagay, nararamdaman ang kasabikan sa isang sandali, at pagkatapos ay hinahayaan ang mga pagdududa at pangyayari na burahin ang bisyon na iyon. Ang katotohanan ay, sa simula, ang tanging mayroon ka ay ang imahe at ang desisyon na panatilihin itong buhay. Ang paano ay magbubunyag sa daan. Para itong pagtune ng radyo, kung gusto mong marinig ang isang partikular na kanta. Kailangan mong ikot ang knob hanggang mahanap ang tamang frequency at manatili doon.
Ang palaging pagpapalit ng estasyon ay nangangahulugan na ang musika ay hinding-hindi matatapos na marinig. Nang likhain ko ang bisyon na yon noong 1973 taon, hinarap ko ang hindi mabilang na dahilan upang sumuko. Ang mga taong malapit sa akin ay hindi nakakaintindi, tila hindi paborable ang mga pangyayari, at madalas na halos hindi makita ang progreso. Ngunit may tahimik akong pangako sa aking sarili, panatilihin ang imahe na buo, gaano man ang mangyari sa labas ko. Ito ang disiplina na kulang sa maraming tao. Tinitingnan nila ang kasalukuyang resulta, nakikita na hindi pa ito tugma sa nais na imahe, at napagpasyahan nilang hindi ito gumagana. Para itong magtanim ng binhi at kinabukasan ay hukayin ang lupa upang tingnan kung ito ay tumubo. Kung nais mong gawing malikhaing puwersa ang imahinasyon, kailangan mong maunawaan na hindi lamang ito kanlungan upang takasan ang realidad. Ito ang kasangkapan upang i-project ang nais mong maranasan. Ang kaibahan ay kapag nakapokus ka sa isang imahe at emosyonal na nakikibahagi dito, nagsisimula kang kumilos ng iba, mapansin ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin, at gumawa ng mga desisyon na alinsunod sa bisyon na iyon. Nagbabago ang iyong kilos at tumutugon ang mundo sa pagbabagong iyon. Ang mga salitang ginagamit mo at ang mga taong kasama mo ay tahimik na humuhubog sa paraan ng iyong pag-isip, pagkilos, at sa kalaunan, ang mga resulta na nakukuha mo. Karamihan sa mga tao ay hindi napapansin ang epekto nito. Ngunit bawat pag-uusap, bawat kapaligiran, bawat paulit-ulit na pahayag ay gumagana bilang utos para sa iyong isipan. Ang pagiging malapit sa negatibong tao ay parang pagsubok na tumakbo na may timbang na nakatali sa iyong mga paa. Maaari kang umusad, ngunit ang pagsisikap ay hindi kinakailangang mas malaki, at ang enerhiya na maaaring gamitin upang lumikha at umusad ay nauubos. Nasa mga pagpupulong na ako kung saan, bago pa man magsimula ang anumang negosasyon o presentasyon, ang resulta ay halos na itatag na ng enerhiya na dala ng tao sa pagpasok. Nakilala ko ang mga executive na sa pamamagitan lamang ng tono ng boses at katatagan ng tingin, nakakapagbenta bago pa man magpresenta ng proposal. Hindi ito mahika, ito ay enerhiyang naipapasa. Sa kabilang banda, nakita ko ang mga taong napakahusay sa teknikal na aspeto na nawalan ng pagkakataon dahil may dalang larangan ng pagdududa at tensyon na nakakaapekto sa buong kapaligiran. Ang iyong nararamdaman, iniisip, at ipinapahayag ay hindi lamang nananatili sa loob mo, ito ay napapansin, maging sa malay o di malay, ng lahat sa paligid mo. Si Thomas Edison ay isang makapangyarihang halimbawa. Siya ay pinagtawanan at tinawag na baliw nang magpasya siyang lumikha ng electric lamp. Isipin mo kung siya ay napalibutan ng mga taong nagpapatibay sa limitadong pananaw na iyon, sinasabi na imposible ito, na siya ay nasasayang ang oras. Marahil ang kasaysayan ay magiging iba. Manatili si Edison sa paligid ng mga taong naniniwala sa progreso, kahit na sinasabi ng mundo sa paligid niya na hindi ito posible. Ito ang nagdudulot ng pagkakaiba, protektahan ang iyong isip na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan, dahil talagang ang ganoon ito. Isang bagay na natutunan ko ng maaga ay kailangan mong maging mapili sa mga pag-uusap na kinakasangkutan mo. Ang ilang tao ay may kaugalian na pag-usapan ang mga problema, sakit, krisis, o kabiguan. Kung papayagan mo, sasakupin nito ang mental na espasyo na dapat ay nakalaan para sa mga ideya at solusyon. Sa tuwing napapabilang ako sa sitwasyon kung saan ang pag-uusap ay nagsisimulang umiikot sa negatibidad, binabago ko ang paksa o simpleng lumalayo. Hindi ito pagiging bastos, ito ay pagpapahalaga sa sarili. Naalala ko ang isang partikular na pagkakataon kung saan malapit na akong pumirma ng isang mahalagang kontrata. Bago ang pagpupulong, ginugol ko ang ilang minuto mag-isa, iniisip ang pakiramdam ng tunay na pagtulong sa kumpanyang iyon. Pumasok ako na may ganitong enerhiya, binati ang lahat ng may tunay na sigla, at napansin kong sila ay tumugon sa parehong dalas. Kalaunan, sinabi sa akin ng isa sa mga direktor na ang desisyon na pumirma sa akin ay nagawa sa unang ilang minuto, dahil naramdaman nila na naroroon ako upang mag-ambag, hindi lamang upang magbenta. Pinatibay nito sa akin na ang ipinapadala natin ay lampas pa sa mga salita. Para sa mga nais ilapat ito sa araw-araw, mayroong isang simpleng ngunit napakalakas na hakbang sa loob ng 4 na linggo. Iwasang pag-usapan ang mga problema o sakit sa sinumang hindi talaga makakatulong upang malutas ang mga ito. Pansinin kung paano nito binabago ang iyong disposisyon, focus, at maging ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa iyo. Kapag nasanay ka ng pumili ng mga konstruktibong paksa,
nagsisimula kang mapansin ang mas maraming oportunidad at mas kaunting hadlang dahil ang iyong atensyon ay nakatuon sa mga solusyon. Sa esensya, ang lahat ng ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay ang pagkilala na bawat interaksyon ay isang pagkakataon upang palakasin ang paradigmang nais mo o pakainin ang paradigmang nais mong iwan sa likod. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig at maingat na pagpili kung sino ang may access sa iyong enerhiya, kinukuha mo ang kontrol ng iyong mental na kapaligiran. At kapag nagbago ang kapaligiran, nagbabago rin ang iyong mga resulta. Ang pagnanais ang tanging kinakailangan. Hindi ito tungkol sa kung paano, hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng plano, at hindi tungkol sa kasiguraduhan na magtatagumpay. Ito ay simpleng pagnanais ng sapat upang magpasya na makakamtan mo ito. Ang pagkakamali ng karamihan ay ang pagkakabit ng desisyon sa isang handang plano. Tinitignan nila ang kanilang nais at, sa halip na sabihin gusto ko, kaya gagawin ko ito, nagsisimula silang mag-isip ng gusto ko, pero paano ko babayaran? Paano ako magsisimula? At kung hindi ito magtagumpay? Ang pero na ito ang pumapatay sa mas maraming pangarap kaysa sa anumang totoong hadlang. Nang nagpasya akong iwan ang isang negosyo na kumikita sa akin ng higit sa $1,000,000 kada taon upang magtrabaho ng 188,000 kada taon kasama si Earl Nightingale, marami ang akala ay ako'y baliw. Ngunit hindi lang trabaho ang aking pinapalitan, ako'y kumikilos patungo sa tunay kong nais. At dahil alam ko ang aking nais, hindi ko kailangan ang lahat ng sagot upang sabihin. Alam ko na ang hakbang na iyon ay maglalagay sa akin sa tamang landas, at iyon ay sapat na upang bigyang katwiran ang desisyon. Ito ay isang pattern na nakikita ko sa lahat ng taong nakakamit ng malalaking resulta, nagdedesisyon sila bago ang paano. Ang plano, mga resources, tao, at oportunidad ay lumilitaw pagkatapos gawin ang desisyon. Nangyayari ito dahil sa pagdedesisyon, nagbabago ang iyong tindig, focus, at dalas. At kapag nagbago yon, nagsisimula kang mapansin at makaakit ng mga elemento na dati ay hindi mo napapansin. Napag-alaman na ng agham na ang utak ay tumutugon sa matitibay na pangako ng iba kumpara sa kapag ang isang bagay ay isa lamang posibilidad. Ang isang pinagpasyang layunin ay nag-a-activate ng mga bahagi na konektado sa motibasyon at pagpaplano, kahit na ang plano ay wala pa. Para bang sinasabi ng isip, mangyayari ito, ngayon kailangan kong hanapin ang paraan. Kung walang desisyong ito, hindi nakikita ng utak ang pangangailangan, at nananatili ka sa parehong rutina, naghihintay na may magbago mula sa labas. Naalala ko noong nagsimula akong magturo ng mga prinsipyong ito, at wala pa akong istruktura na meron ako ngayon. Mag-isa ako sa isang simpleng silid, ngunit sa aking isipan, kumikilos na ako bilang isang taong namumuno sa isang malaking global na koponan. Hindi ko eksaktong alam kung paano ako makakarating doon, ngunit gusto ko at nagpasya akong mararating ko ito. Ngayon, kapag tinitingnan ko pabalik, napapansin ko na bawat resource, bawat partner, bawat oportunidad ay lumitaw lamang pagkatapos gawin ang desisyon. Madalas naniniwala ang mga tao na kailangan muna nilang tipunin lahat ng kailangan bago magdesisyon. Ngunit ito ang lohika na nagpapanatili sa karamihan sa stagnation. Ang desisyon ay binhi. Ito ang humihila ng nutrisyon, lumilikha ng ugat, at nagpapalaki sa halaman. Kung walang desisyon, wala ring bagay na tutubo. Isipin kung ano talaga ang gusto mo ngayon. Hindi kung ano sa palagay mo ay kaya mong makamit, kundi kung ano talaga ang iyong ninanais. Sa halip na gastusin ang enerhiya sa pag-iisip kung bakit hindi kaya, ilaan ang bawat segundo sa pag-iisip kung paano mo kaya. Ang pagbabagong ito sa focus ay napakahalaga, dahil kung saan naroroon ang iyong dominanteng pag-isip, naroroon din ang iyong aksyon. Kung susuriin mo ang mga kwento ng malalaking tagumpay, mapapansin mo na lahat ay nagsimula sa isang tao na nagsabing, gagawin ko, bago pa man malaman ang eksaktong paano. Sinabi ni Von Braun na upang dalhin ang isang tao sa buwan at maibalik siya, ang tanging kailangan ay ang kagustuhang gawin. Ang natitira ay darating. At dumating na. Kapag nagdedesisyon ka batay sa kagustuhan at hindi sa seguridad, nagbubukas ka ng espasyo para sa mga bagay na ngayon ay tila imposible upang maging hindi maiiwasan. Ang tunay na pagnanais ay hindi nakikipagnegosasyon sa pagdududa, itinuturo lamang nito ang direksyon at nagsisimulang kumilos. Ang natitirang bahagi ng daan ay nagiging malinaw hakbang-hakbang, ngunit para lamang sa mga nasa galaw na. Salamat sa panonood hanggang dito, magkita-kita tayo sa susunod na video.